mahina na daw yung buga ng hangin. Pero kailan ka huli nagpalinis ng aircon? Ano na yun? Tagal na rin. Oo, ilang taon na siguro. Eh yung filter nito, pinapalinis mo. Ay, basta nagpalinis lang ako dun eh. Sila lang naman nandun lang pinaupo sa loob. Na ganun. Nihirapan lang wag madilim. Ayon kay customer, dati humina na rin daw yung buga ng hangin nito. At nang dinala niya sa pagawaan, pinalitan daw ito ng evaporator, harap at likod. At 30K daw mahigit yung siningil sa kanya. Eh ngayon, nangyari na naman ulit. Kaya sabi ko, baka sa filter lang yan. Kaya kung makikita nyo, tinatanggal ko itong glove box niya. Ayan mga boss, natanggal ko na yung glove box. Tapos yung cabin filter cover niya, sa dulo niyan, meron ka lang naman pipisilin para matanggal siya sa pagkakalak. Tsaka mo ngayon sa hugutin. Ayan, natanggal ko na. Pwede mo na ngayon hilahin itong cabin filter mo para malaman mo kung marumi na ba siya. Ayan na mga boss, natanggal ko na. Parado yung filter eh. Oo, eh no. Eh, mahina yung buga ng hangin. Di ba? Oo. Tamo. Ano ang asahan mo dyan, di ba? Sabi nga ni customer, bago-bago pa raw yung sasakyan niya noon. Tapos pinalitan agad ng evaporator. Buti nagtanong ka. Nararamdaman ko pag bumiyahe pag-araw kasi. Yung bago mga boss. Alam niyo mga bossing, akala ni customer, gagastos na naman daw siya ng 30,000 para sa pagpapagawa ng aircon. Mabuti na lang kamo, nagtanong siya sa akin. Hindi ko man naipakita sa inyo, pero nakita naman ni customer na nang inon ko nga yung aircon niya, mahina na yung buga ng hangin. Kaya ang tanong ko agad kung pinapahanginan niya ba yung cabin filter niya. Eh kaya lang, wala siyang alam talaga mga bossing. Kaya ito nga, chineck up ko yung cabin filter at nakita nyo naman marumi yung filter. Kaya ito, pinalitan ko na siya ng bago. At yung cover, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Tsaka nyo ngayon isunod na sa ilalagay itong glove box niya. Bali itong hinahawakan ko mga boss, yan yung stopper or naglalak dito sa glove box mo. Pihitin mo lang yan ng pakaliwa or pakanan tsaka mo hilahin para mabunot mo itong glove box. At sa paglagay niyan, meron naman siyang guide. Itusok mo lang itong glove box mo dito sa ilalim. At para hindi ka magkamali, pwede mo namang kapain itong ilalim para maisentro mo yung pagkakapitan nitong glove box tsaka mo siya idiin ngayon. Pag lumapat na yan, pwede mo na ngayon itulak itong stopper niya. Ayan o, yung tinutulak ko. Bali kabilaan yan, itulak mo lang. Tsaka mo ngayon pihitin siya pa kanan para mag-lock. Tutunog naman yan. At pag okay na, pwede nyo na siyang testingin. Ayan o, tunulak-tulak ko na. Subukan ko naman ngayon ibukas sara yan. Dapat naglalak siya. O, di ba? Okay na ito. Kaya pwede na tayong mag-testing. Isusi, sir. Para ma-check na natin yung buga ng hangin ng aircon nito. Siyempre, pa-start ko na itong makina. Aircon natin ngayon. Oh, number 1 niya ha. Pero yung hangin umabot na agad dito. Oh. Oh, may hangin oh. Di ba? Oo. May hangin niya oh. Number 2 pa lang yan. Eh pag number 3 na yan, mas malakas na yung hangin yan. Tsaka marinig mo na yung ugong. Wow. Rinig mo na, di ba? Nabara. Di ba? Wala nakabara eh. Kasi dapat, number 1, malamig yun eh. Ayun, malamig dapat yan eh. Sige, gawin na natin yung dapat natin gawin. Isa pa kasing problema nito mga boss, pag tumatakbo na itong sasakyan, may sumisipol daw dito sa harapan. Filter lang pala. Filter lang yun eh. Kasi kung di mo, sabi mo, kung di mo lalaksan, hindi mo maramdaman yung lamig eh, di ba? Eh, di ibig sabihin, mahina na yung buga ng hangin. Pero bago ko gawin yung ibang problema ni customer, mag-change oil muna ako dito sa makina niya. Gagamit ako dyan ng box thread sa number 14 para maluwagan ko nga itong drain plug. At pag maluwag na yan, tutuluyan ko na yang tanggalin. Actually, malayo yung biyahe ni customer sa Leyte pa ata. Kaya nga kung makikita nyo, pinapacheck niya lahat sa akin yung nararamdaman niyang problema. Ayan mga boss, kaunti na lang yung tumutulo. Kaya ibalik ko muna itong drain plug niya. Pakapit ko na yan dito sa thread. At pag kumapit na yan, gamit yung box thread sa number 14, higpitan ko na yan. Tapos, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. May nakaredy si customer na
3 litrong langis na Rev X40. Yan yung gagamitin kong pang flashing mga boss bago ko ilagay yung pang pinal na langis. Pero kung wala naman kayong budget, pwede naman patuluin nyo na lang. Ayan na mga boss, naisalin ko na yung 3 litrong langis na gagamitin kong pang flashing, kaya pwede ko nang pa-start itong makina. Pag napa-start nyo itong makina, okay lang naman na naka-minor lang siya. Huwag nyo na siyang ire-revolusyon. Tapos, hahayaan ko yan na naka-start hanggang sa makonsume niya yung 10 minutes. 10 minutes na? O sige, sisok na makina. After ma-switch off yung makina, syempre balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung backstream sa number 14, luluwagan mo ulit yung drain plug. Para yung ginamit mong pang flashing na langis dito sa makina, ma-drain mo siya. At habang pinapatulo ko yung langis, balik muna ako dito sa ibabaw ng makina. Tanggalin ko itong engine cap niya, tsaka ako ngayon gagamitan ng blower yan. Ito mga boss, yung supply ko, magandang panghangin yan dito sa loob ng makina, para kahit papano, mas madaling maigi yung ginamit kong pang flashing na langis. At para hindi sayang yung oras mga boss, habang nagpapatulong ako ng langis, tatanggalin ko muna itong fuel pump filter assembly. Pero kailangan nyo munang tanggalin yung 4 na fuel hose na nakakonect dito sa upper pump. At bawat isa nyan, merong clamp. Kailangan mailis mo yon para matanggal nga sa pagkakaipit itong bawat fuel hose. Ayan, i-disconnect ko na yung 2 fuel hose. Dito ka muna sa connector niya. Ayan mga boss, hilahin nyo lang yan, meron kayong ipipress. Pag natanggal nyo na yung connector dito sa upper pump, gamit ka ng backstress mo na number 10. Tanggalin mo itong bolt na number 10 para matanggal mo itong stopper nitong fuel pump filter assembly. Ayun mga boss, yung tinanggal ko. Pag hindi mo kasi tinanggal yan, hindi mo maiaangat itong fuel pump filter assembly. At ito naman yung pangatlong fuel hose na tatanggalin ko mga boss. Ayan yan. At meron pang isang fuel hose yan, yung nasa likuran nitong fuel pump filter assembly nyo. Ayun yung kinakapa ko, nilis ko lang yung clamp nun, tapos iangat ko muna itong fuel pump filter assembly, tsaka ako ngayon i-disconnect na itong pang-4 na fuel hose. Yan na nga yung galing sa tangke. At dahil sa na-disconnect mo na yung 4 na fuel hose, pwede mo na ngayon tanggalin itong fuel pump filter assembly para mapalitan mo na yan ng fuel filter na bago. At sa pagtanggal naman ng lumang fuel filter dito sa housing niya, madali lang. Kung may mga nakaharang gaya nitong wire, ilis nyo lang muna, i-disconnect nyo lang muna yan sa kinakapitan niya. Tapos bago nyo luwagan itong lock ring niya, yan tinuro ng daliri ko, kung makikita nyo, meron siyang arrow. May arrow sa housing, dito sa lock ring may arrow din, pati sa upper pump may arrow din siya. Dapat yun mga boss, tapat-tapat yan kapag binuo nyo na itong fuel filter assembly nyo. In short, ibalik nyo siya sa dati niyang position. Tapos pwede nyo na ngayon luwagan itong lock ring niya. Kaya lang may napansin ako, magaspang luwagan itong lock ring niya. Para bang may mga buhangin. Grabe may buhangin maluwagan. Kumalso yung alikabok May mga rough road kasi yung dinadaanan. Ayan, Sa Batangas. gaspang Kaya patigil-tigil Yan. Malayo kasi yung binabiyahe ni customer mga boss, sa Leyte pa, sa Visayas. Kaya lang napansin ko may pala yung makina, kaya papalitan ko ito ng fuel filter. Ayan mga boss, naluwagan ko na itong lock ring niya. Gaya nga ng sinabi ko, yung tinuturo ng daliri ko, tapat-tapat yung arrow niyan. Kaya pag binuo nyo siya, dapat ganyan din, magkakatapat pa rin sila. Tapos, pwede nyo na ngayon iangat itong upper pump niya. Dahan-dahanin nyo lang mga boss, pero gagamit kayo ng kaunting pwersa. Ayan habang inuuga-uga nyo, sabay dahan-dahan nyo siyang inaangat. Ayan. Diba? Naangat ko na. Malinis naman yung fuel filter niya. Ba't ganun? May palya. Siguro sa diesel yan. Malapot na naman to. Gaya ng ibang mga nagawa ko. Yung iba nga nag-check engine pa pag sobrang lapot ng diesel Tapos yung icon ng fuel filter umiilaw. Naka-encounter ako nun mga boss Ito nga, binubuhos ko itong diesel sa kamay ko, parang langis na siya sa lapot. Alam mo, parang langis.
Pag ganito mga boss na parang langis na yung kumapit dito sa loob ng housing ng fuel filter, ang ginagawa ko dyan, sinasabon ko na yan. Kaya parang makina mo kayo na parang may counting palya eh. Yung palya kasi nitong makina niya mga boss, hindi naman kasi yung sunod-sunod na nagbabibrate. Yung parang naka-steady siya, biglang manginginig isang beses. Ganun ang palya niya na naramdaman ko. Talagang ano yung mamantika eh, kapal oh. Kung kakapain niya yung mga boss, akala mo meron siyang gel. Sa bagay na get ko naman, kaya nga tinawag na fuel filter yan eh. Kasi dyan talaga maiimbak yung dumi. Kapal oh. Dapat diesel, hindi siya ganyan ka ano, parang langis. Pag ganyan, hugasan ko yan. Pero pag ito, nalinis ko na. Tapos napalitan ko na ng bagong fuel filter at meron pa rin siyang kaunting palya. Malamang sa alamang, i-drain ko yung diesel nito dito sa tangke. Alert na naman yung mahilig mamuntos, sasabihin niya, wala naman drain plug yan eh. Paano mo yan i-drain? Alam ko naman walang drain plug yan. Diskarte ko na yun. Manalangin ka muna sa tatay mo sa kalaliman na sana pumalya ito para maibaba yung tangke. Ako naman, sana wag namang pumalya ito para hindi na mapagasto si customer. Yun naman ang panalangin ko. Kaya ako naman ito nasasabi mga boss, alam naman natin na may tao talaga na ang hinahanap niya sa kapwa niya ay yung pagkakamali. At hindi naman nakakapagtaka yun dahil nga si Satanas, ganun ang ugali niya. Bakit ba ako napunta dyan? Mamaya may masaktan doon naman eh. Siya nga pala mga boss, kapag ginugasan nyo itong fuel pump filter assembly, yung housing niya nga, gumamit lang naman ako dyan ng tubig na may sabon. Kita nyo, habang kinukuskus ko dyan, akala mo may tinatanggal ako na gelatin eh. Kasi kung hindi ko naman tsatsagain para tanggalin yan, babiyahe pa naman si customer ulit ng Leyte. Mamaya doon pa siya magkaroon ng problema. Unang-una mga boss, yung mga ganitong paglilinis or ganitong problema, basic lang naman yan. At wala naman ako may pagmamalaki dahil nga sa kayo mismo, kayang-kaya nyo yan. Diba sabi nga ng mga magagaling na mekaniko, basic lang naman ang alam mo eh. At totoo naman yon. Kaya nga diba sabi ko, hindi ako makakagawa kung hindi ako tutulungan ng Diyos. O diba, tama naman. Dito sa ibabaw ng upper pump mga boss, kung makikita nyo, ginagamitan ko yan ng teeth brush dahil nga sa napansin ko, may mga buhangin siya. Pwedeng makasira yan dito sa upper pump pag sumiksik siya dito sa bomba, di ba? Kaya, syempre, sabi nga, nakita mo nang may mga buhangin dyan eh. Di, gawa mo na ng paraan para matanggal yan. Siya nga pala mga bossing, sa pagbanlaw nitong fuel pump filter assembly, madali lang naman at kayang-kaya nyo. Boss, nabanlawan ko lang, hindi ko na pinakita sa inyo. Marunong naman siguro kayo magbanlaw. At dahil nga sa mahaba pa itong video mga boss, pakiabangan na lang sa part 2 dahil nga sa mayroon pa rin isang problema si customer na pag tumatakbo na raw itong sasakyan niya, nararamdaman niya raw na parang may umaalog na tubig dito sa likurang bahagi ng sasakyan niya. Kaya abangan niyo yung mga boss kung paano ko yung hinanap at ginawa. Muli, sana sa video ito nakakuha kayo ng idea at kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat sa panonood.